Secretary Salvador Panelo, sir. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Secretary, good morning. Ayan na, Attorney Sal, ayan na. Bakit inaalma mo na parang nagiging propaganda proceeding ang impeachment trial? Bakit ano ba inyo napapansin habang araw-araw nakita po namin kayo nanonood dyan sa Senado? Kasi kung matatanda mo, yung abogado ng prosecution, sa halip na ipresenta agad yung testigo, nag-deliver pa siya ng speech. At ino-object ka naman, pero ito naman presiding officer, sa halip na i-grant yung objection. Ito inayagan pa magsalita at sinabi niya na, pakinggan ko muna. Siyempre, pag pinakinggan mo, lahat ng buong bansa ay nakikinig. At kahit ay strike out mo yan, useless. Dahil narinig na. Kaya nagkaroon ng propaganda. Nung ma-realize niya na mali siya, binigay niya na rin yung kabila. So, anong nangyari? Propaganda as against propaganda. Ayan ang problema pag ang presiding officer either hindi marunong pag-preside or inilalabas niya ang kulay niya ng maaga pa. Pero ano sa observation mo? May pagkiling ba? Hindi ba fair? Hindi marunong? Pero ang sabi, magaling daw na presiding officer si Senator Cheese. Both siguro ang ginagawa niya. Kasi yung mga ganong ruling hindi na, isa pa, hindi pa pwedeng limitahan ang mga judges. Sila'y collegiate body. Hindi ba ang Supreme Court collegiate din? Ang sandigan ba ganun din. Pero nakita mo bang nilimitahan ang pagtatanong ng isa sa mga justices ng dalawang hukuman na binanggit ko? Umaabot pa nga yan ng kalahating oras. Hanggang isang oras magtatanong. Kasi mahalaga yun na magtanong sila. Kahit na anong tanongin nila, hindi pa pwede sa nila. Hindi ka pa pwede magtanong na makikitang violation or depression. Hindi. Kahit sa loob ng hukumang, totoong hukuman, nangyayari yan. Kasi ang judge, gusto niya magtanong ng anong mambagay para makita niya katotohanan. Kaya dapat walang limit ang mga justices. Ayan. Otherwise, useless ang yung can you imagine 2 minutes ang pagtatanong mo? Paano mo may tatanong gusto mo itanong? Saka ililimit pa. Hindi ka pa pwede magtanong. Kagaya ng Ontiveros. Binabanatan nila si Ontiveros, alam mo, I disagree with this senator many times over. Pero yung ginawa niya doon na magtanong, teka muna, hindi niya naman naprubahan yung merong contract to assassinate. Ano ba yung sinipresent ba niyo? Yan ba, nagpapatunay na merong grave threats? O yan maling asa lang ng Vice Presidente. Tapos kinakontra na, tama yung tanong niyang yun. Talagang dapat na, yun ang tanong. Inuloy. Bakit magpipresenta itong prosecution ng testigo para patunayan na nangyari yung press conference? Wala naman nag-question dun Admitted na yun Bakit mo pa i-authenticate? Yun. It's a waste of time. So, meron mo ilang oras, 4 na oras. Wala naman say-say. At saka isa pa, nung prinisinta niya, lalo magkakaproblema. Kasi, unang-una, wala na nga say-say yung authentication. So, wala naman nag-question. Pangalawa, nung pinasok niya yung investigasyon, nagkaletse-letse tuloy siya. Nakita tuloy na mababaw yung investigasyon, hindi ginawa niya dapat na pag-iimbestiga. O, hindi lalong napasama ang prosecution. Attorney Sal, ang gusto yata kasi na impeachment court i-shorten yung mga proceedings. Baka abutin ng siyam-siyam, baka abutin ng Pasko hanggang New Year itong impeachment trial ni VP Sara. Hindi ito pwedeng paiksin ng impeachment court. And for that matter, any court proceedings, kailangan sundin mo yung rules. Hindi mo pwedeng i-shorten mo yung pag-cross-examination o pagbigay ng direct examination. Gusto mong makita katotohanan. Paano mo makita katotohanan? O isa-shortcut mo yan? Ayan, Bakit ba sila nagmamadali? So, anyway, Attorney Sal, hindi ba kayo nagbibigay ng legal advice din sa panig ng defense? Hindi. Alam mo, mas maganda yung nasa gitna ka para nakikita mo yung dalawang panig at magbibigay ka ng obserbasyon sa kanila. Ayan.
So, ano ang gagawin nyo ngayon para maging kung sa tingin nyo ay hindi fair, ano ang may isasuggest na may mumungkahi sa impeachment court? Number one, ang suggestion ko dyan sa presiding officer, huwag siyang maging bias. Mhm. Kailangan mag-aral siyang mabuti sa pagpapreside. Kailangan hanapin niya yung katotohanan. Pangatlo, tanggalin niyo na yung rules na 2 minutes. Kalokohan yan. Mhm, mhm. Hindi mo makikita ang katotohanan sa 2 minutes. So sa tingin nyo, para nyo, Attorney... Pangatlo, Yes, sir. pwede ba yung prosecution lawyer, tigilan mo na yung grandstanding mo, pambira itong mga abogado. Palibasa kasi ngayon lang yata sila na televise eh. Kaya lahat ng mga objection na wala namang katuturan, pati pag direct examination niya, pinahahaba niya, pwede namang shortcut. Mhm, mhm. Ayan, oh. So sa inyong pananaw ba, pagtingin na Secretary Sal ay may pagka-bias ang presiding officer, Senator Chis Escudero? Obvious naman yun eh. Kasi wala na siyang ginawa, hindi overrule ng mga objection ng defense. Mhm, mhm. Ayan na. So hindi At saka alam mo, pag pinayagan mo na mag-i-speech ka dyan, sinisira mo ang integridad ng proceeding. Kasi hindi naman ganun ang pamamaraan ng pagpruba ng isang kaso. Hindi sa pamamagitan ng testigo, hindi sa pamamagitan ng mga talumpati ng mga abogado. Mhm, mhm. Ayan na. So, ano nga may sasuggest sa panig ng prosecution, ng defense, para makontra itong mga ganitong, sabi mo nga, ay grandstanding sa panig ng prosecution, attorney? Nasa presiding officer yan, hindi yan nasa defense. Kasi the defense is correctly objecting to this this manner of proving their case through speeches. Mhm. Ayan, sabi naman nung iba, ba't masyado maraming objection ang defense? Hindi. Ang pag-o-object, syempre, depende yan kung nilalabag mo ang rules on the direct examination being conducted by the prosecution. Mhm. The same manner that the prosecution can object doon sa kung mali naman ang pamamaraan ng pagko-cross-examine ng isa. Mhm. Ang sabi ng mga observers sa Attorney Sal ay nakalamang daw po so far sa 3 days na impeachment trial, lamang daw po ang prosecution. Ano sa tingin po ninyo? Mario, una nga, yung testigo nila, useless nga yung testigo eh. Bakit mo i-authenticate isang bagay na hindi naman kinikastyon? Pangalawa, nagkalat siya dun sa investigasyon. Hindi ba, yung isang punto ng unang-una sabi niya, tinanong mo ba yung PSG tungkol sa ito ba, threat sa kanila? Hindi raw. Madaling sabi, mababaw ang investigasyon. Pangalawa, inipresenta siya ng expert, Jesus Mario Joseph naman, 2 linggo lang. Pangatlo, ito natatanda mo si Danny Ponce Enrile? Senator Enrile, Alright. Chief Presidential Legal Counsel siya. Siyang pumalit sa akin eh. Alam mo, nung una palang salita ni Inday Sara, nagbigay na ako ng payag. Sabi ko, walang grave threat kasi conditional yan. Hypothetical pa kung mapatay siya. Madalit sabi, anong sabi ni Johnny Ponce Enrile nung tinanong siya, anong tingin niyo ba, may grave threat? There is no threat in the statements of VP Sara. Ibig sabihin, mismo ang abogado na nag-gobyerno nagsasabing walang threat. Bakit nila pinupursigan? Well, there is only one reason. At talagang gusto niya lang siraan, i-obliterate si Inday Sara at ma-disqualify, i-convict niyo. Yan lang naman ang kanilang layunin. Wala namang iba. Pero matindi kasi yung papahayag ng Vice President na papatayin ang Presidente, First Lady at Speaker. At sabi yan, no joke, no joke. Teka muna, titingnan mo kasi yung context, yun ay sagot sa vlogger. Na ang tanong, nanganib ang buhay mo. Mukhang talagang tinutugis ka ng mga nasa kapangyarihan. Ang sagot niya, ano ba ang sagot niya? Sabi niya, kamag-alala. Pag ako pinatay nila, itong gagawin ko. O madalit sabi, nagsusumbong siya sa bayan na ang kanyang buhay ay nanganganib at kung siya'y patayin, kung maaari lang, ang sabi niya sa mga kababayan niya, in effect,
ipagiganti niyo ako, bigyan niyo ako ng katarungan. Ito pong tatlong ito ang sa aking pananaw, ang magiging dahilan ng aking pagkapatay. O, walang anong masama doon. Nagsusumbong nga siya sa bayan eh. Kasi nakikita niya talaga nanganib. Pero mo, sinosurveillance ka, sinusundan ka, tapos ang pamilya mo, pinutugis, pati yung mga staff, pinapakulong. Makikita mo na talaga nanganganib ang buhay niya. Sa bagay, medyo may issue nga doon dahil parang tipong conditional dahil kung pinatay nila ako, mapatay nila ako, doon lamang uubra yung magte-take effect yung threat. Parang nga gano'n, ipaghiganti nyo ako. Exactly. Kumbaga, it's a threat from the great. No? Nasaan yung bantay? Patay na. Ayan. So sa ganitong takbo ng hearing, Attorney Sal, ayan, abay, ano sa tingin nyo? Ayan, ipagpapatuloy pa ba ng defense? Ano ang gagawin ng Vice Presidente? Ayan, hindi ba siya... Unang-una, mula sa poll, sinasabi ko na walang batayan lahat ng kanilang mga articles of impeachment. Pangalawa, ang nag-aakusa, kailangan sila magproba. Kaya yung pinipilit nilang papuntahin si Inday Sara, mali yun. The Constitution says you're presumed innocent unless proven guilty by those who accuse you. Kaya bakit nila pipilitin si Inday Sara dyan? Hindi nga siya kailangan magpresenta ng ebidensya. Kailangan ang prosecution magpresenta. Sa ngayon, wala nga nang pinipresenta. Nag-aanap pa nga, Tamadeo, bakit inuna na yung number 4? Kasi yung 1, 2, 3, wala pa silang ebidensya. Nag-aanap pa sila ng ebidensya para nang ginawa nila sa Committee on Justice. Ano ba? Ang sinasabi ng prosecution na baka daw masyadong damaging sa Vice President yung tax records naman na ilalabas yung SALN, Attorney Panelo, sir. Ano sa palagay po ninyo dyan? Alam mo, kung anong nakalagay sa SALN, ikaw, Deo, kung maglalagay ng isang bagay na hindi mo pwedeng i-justify, hindi mo na ilalagay sa SALN yan. Ibig sabihin, kung anong nakalagay doon ng mga assets mo, you can justify that. In other words, legitimate yan. Otherwise, hindi mo ilalagay yan. So, what are they talking about? Ayan. Anyway, so, Attorney, ano ang mangyayari ngayon? Ang Vice Presidente ba sa tingin nyo hindi haharap sa impeachment? Hindi kailangan humarap kasi nga, sila magproba yung prosecution. He doesn't even have to present any evidence. Doon pala nga, di ba? Sinasabi na, sagutin mo. Sinagot na nga kayo ng mga abogado At sinasabi ng mga abogado, wala naman kayong wala naman kayong actually ultimate facts alleging na kailangan namin sagutin. Probahan nyo na lang dyan sa trial. At nulunod kami, makikinig. Kung may nakita kaming dapat magpresenta ng ebidensya, presenta kami. Nakala mo din, hindi mo ba napansin? Ang dami nilang testigo. Pero, yung defense, kinuha rin yung testigo nila. Anong ibig sabihin nun? Can you imagine you're adapting the witnesses of the prosecution? Ibig sabihin, yung mga testigo mo, hindi makakatulong sa'yo kasi testigo rin namin yan against you. Actually, maraming ang nagdedebate dyan sa isyong yan, Atty. Panelo, sir, dahil ba't daw pinayagan pa ng defense na i-cross-examine itong si Kalilong, yung NBI agent? Lalo daw nadidiin ang Vice President dahil paulit-ulit daw po yung pag-play ng kanyang sinasabing threat. Hindi. Kailangan kasi titingnan mo yung context ng mga sinabi ng presidente. Hindi ka pwedeng papakinggan mo lang siya. Kaya tingnan mo, bakit niya ba sinabi yun? Tsaka gaya ng sinabi ko, wala nang threat kasi conditional nga So yun din ini-emphasize ng defense kahapon. Tama naman yun. Si mismong abogado ng gobyerno, si Janet Paul Seville, sinasabi ng walang threat. Ba't ba pinagpipilitan nila? Ayan. At ba't nga pala di kayo kasama sa defense panel? Akala namin kasama kayo dyan. Hindi. Kalabisan na sumama pa ako sa mga Duterte. Dati na ako nag-aabogado, mayor pa lang yung presidente, abogado na ako. Alam mo, Leo, mas maganda na dyan ka sa gitna para nakikita mo yung dalawang panig. Para nakakabigay ka ng mga pahayag mo
batay sa pinag-aralan mo bilang abogado Mhm. para makatulong sa bayan Mhm. doon sa mga nanonood. So, sa tingin niyo tama lang ang ginagawa ng defense panel, attorney? So far, yes. So far, ayan. Okay, Attorney Sal, maraming sal po sa mga paliwanag. Thank you at alam ko bibiyahe daw kayo ng Cagayan de Oro. Ba't ano meron sa Cagayan de Oro? Meron ka akong mga speaking engagements. Okay, Attorney Sal, Secretary, maraming salamat. Teka muna, ano nga pala ang latest sa dating Pangulong Digong? Kumusta ang health niya? Di ba sabi nung anak na bumisita, okay naman daw. Mm-mm. Pero kahit anong sabihin mo, okay, yung presidente may sakit, anak, isa, alungkot. Kaya siyempre, hindi maganda. After nearest you, to fasten your seatbelt, push the ends together. To tighten, pull loose end of the strap. Nasa aeroplano ka na ba, Secretary? Nasa airport ka na ba? Nasarap mo. Salamat. Okay. Secretary Sir, maraming salamat. Good morning. Thank you. Happy trip. If you are with an infant, Thank you. Thank you very much, sir. Daming bayan. Attorney